Mga idol, Dilima, kinarma na. Pakinggan po ninyo mga idol yung balita na ito. In another administrative case, the Supreme Court disbarred attorney Demosthenes S. Texan for gross misconduct and misappropriating his client's funds in violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Attorney Texan had received from his client 134 million pesos in just compensation for an expropriation case, but only remitted 53 million pesos, keeping the rest as his attorney's fees and for the alleged senatorial campaign of former Justice Secretary Laila De Lima. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleadings section of the Supreme Court website. Thank you. Kita nyo mga idol, kinarma na si Laila De Lima mga idol. Mukhang maibabalik na naman sa kulungan ito mga idol. Nangangamoy rihas na naman mga idol. Yan ang nga bang sinasabi, ang karma o ang gaba, di John magsaba. O di ba mga idol, napakabilis lang po talaga ng karma. Napakabilis lang. Kapag yung mga tao talaga na nagbida-bida, na wala naman sa katuwiran, ayan, bumalik sa kanila mga idol, bumalik sa kanya ngayon. Baka siya naman ngayon mga idol, ang babalik sa kulungan. Lagot na naman, nangangamoy rihas na naman mga idol. Ayan, yan ang nga ba sinasabi, napakabilis lang po talaga ang karma. Sino yung taong talagang nanggigipit sa mga Duterte para mapakulong si Pangulong Rodrigo Duterte at saka si Vice Presidente Sara Duterte? Ayan, bumalik na sa kanila mga idol, unti-unti na pong tumutusok sa mga kalaban mga idol. Ang karma mga idol, bumabalik na po sa kanila. Kung ano man yung gusto nila na mangyari sa mga Duterte, ay sa kanila po mangyayari yan. Ayan na nga, nag-uumpisa na mga idol ang karma. Bumabalik na po sa kanila yung gusto nilang mangyari sa mga Duterte. Di ba talagang gigil na gigil? Yan si Laila De Lima na mapakulong niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na, nag-umpisa nang bumalik sa kanya mga idol. Talagang babalik sa kanya yung mga ginagawa niya. O, kita nyo ngayon mga idol? Ang karma talaga mga idol, napakabilis lang yan. Napakabilis lang po yan kapag tumama sa isang tao yang sinungaling. O di ba? Kaya wag po tayo magsinungaling at wag po tayo gumawa para sa ikasisira sa ating kapwa dahil mahirap po yan. Dahil ang karma po talaga mabilis lang po yan. Babalik po talaga sa atin yan kapag gumawa tayo ng masama sa ating kapwa o gagawa tayo ng mga kaparaanan para masira yung kapwa natin, hindi po maganda yan. Kaya yan, mabilis lang po ang karma. Ayan na, bumalik na nga po kay Laila De Lima mga idol. Yung gusto niya maipakulong si Pangulong Rodrigo Duterte, nangangamoy rihas, at baka siya ang hima sa rihas ulit ngayon mga idol. Baka babalik na naman siya. Mukhang nagbabakasyon lang sa labas ito mga idol. Si Laila De Lima. Mukhang nagbabakasyon lang. Dahil nangangamoy na naman Mukhang binubuksan na naman ulit ang pintuan sa kulungan mga idol. Mukhang i-welcome na naman siya dito mga idol. Nako, yari na mga idol, yari na. Yan nga ba sinasabi natin Kaya dapat nanahimik na lang ito nung nakalabas sa kulungan. Dapat nanahimik na lang O di maganda sana buhay niya ngayon. O ngayon, dahil gusto pa rin niya magpabida sa Pilipinas, kahit di naman siya nagiging bida, nagiging kontrabida na lang siya sa panlabas ngayon. O ayan na. Akala siguro niya bida siya ngayon sa buong Pilipinas. Naku po, madam. Yan ang iniisip mo, nagkamali po kayo dahil marami pong tao ngayon sa buong Pilipinas na ayaw po sa inyo. Kaya nga nung nagparada sila mga idol, di ba? Nagparada sila mga idol. Ang sigaw nung nakita ng mga tao na si De Lima yung nasa una, nasa sasakyan, sinalubong sila ng sigaw ng Duterte.
Duterte, Duterte. Ayaw, napahiya patuloy mga idol, napahiya. Sino po ba yung nakapanood ng video dyan, di ba mga idol? Baka napanood niyo yung video na talagang sinalubong sila ni Dilima ng Duterte. Yung line up niya mga idol na nagkukumboy, napahiya mga idol. Pahiyang-pahiya sila dun sa mga tao na sinalubong sila na sigaw na Duterte. Tua lagi. Tua lagi. Huwag kasi ganyan. Dapat nanahimik ka na lang, nakalabas ka na sa kulungan eh. Gusto pa magpabida ulit. Ayan, nangangamoy rihas na naman. Nangangamoy rihas na naman mga idol. Kasi kung ako ganyan na nakalabas na sa kulungan, na talagang pinagtiisan din naman niya yon, magbagong buhay na ako, manahimik na ako. Huwag na ako makisali pa dyan sa gulo. Gusto pa talagang gumanti sa mga Duterte eh. Yan ang hirap sa atin eh. Naging maayos na buhay natin, gusto pa tayong makipag-away ulit. Dapat hindi na, dahil dapat magbago na. Dadaan-daan pa nyo sa rally-rally sa simbahan. Sa simbahan pa kayo talumpati. Biruin mo, nagmamas kayo. Pagkatapos sa mas, magtatalumpati kayo laban sa mga kalaban nyo. Ano yun? Doon sa Israel, nagmisa sila doon. Nagpamisa sila. Pagkatapos ng misa, nagtalumpati doon sa loob mga idol. Nagtalumpati doon. O di ba? Anong ginagawa nyo sa loob ng simbahan? Binabastos nila mga idol ang simbahan, ginagamit nila. Ginagamit nila sa pamulitika nila. Akala nila mauuto nilang taong bayan. Ay, inis nga ako doon, talagang ginagamit simbahan. Para doon na ba nangyari nito? Simbahan? Ngayon doon yung mga santo sa loob. Gagamitin nyo sa pamumulitika. Biruin mo ba naman yan? Pagkabastos, di ba mga idol? Pagkabastos yan, dapat ang loob ng simbahan, nandyan yung mga santo, tayong mga Kristiyano Katoliko, iginagalang natin yan. Dapat tahimik nga tayo sa loob naman, na taimtim mananalangin eh. Hindi yung ginamit sa talumpati doon laban sa mga Duterte. Biruin mo naman yan. O di ba mga idol? Kabastusan yung ginagawa nila doon sa It's a Shrine, sa loob mismo ng simbahan pagkatapos ng misa. Sa loob ng simbahan, galing sa misa. Pagkatapos sa misa, nagtalumpati sa loob laban sa mga Duterte. Tama ba yon? Kasama niya yung si Tabingi. Nagtalumpati sa loob ng simbahan. Nandyan yung mga santo sa gilid. Magtatalumpati ka para sa kalaban mo, titirahin mo kalaban mo. Hindi na ba umikot ang utak ko doon? O di ngayon, kinarma na. Kinarma na mga idol. Piruin mo naman yon. Kahit sino nun, hindi magustuhan yung ginagawa nila eh. Pag ikaw Katoliko, hindi mo talagang magustuhan yung ginagawa nila. Siguro nagkagusto sa mga ginagawa nila, yung kakampi lang din nila. Siyempre, kakampi nila eh. Lalong-lalo na doon sa loob. Biruin mo, nagsimba. Pagkatapos simba, nagtalumpati sa loob. Hindi mo na nirespeto yung mga santo. Tapos, magtalumpati ganyan. Laban doon sa mga kalaban mo. Biruin mo. Ibis na pagdating sa simbahan, tahimik ka dyan lahat eh. Respetuhin ang nasa loob ng simbahan. Yan yata ang hindi nila alam mga idol, na dapat pag nasa loob ka na ng simbahan, dapat tahimik. Tahimik tayo. Irespeto natin yung bahay dasalan ng Panginoon. Hindi yung magtalumpati pagkatapos ng misa. Anong pinagdadasal mo sa Panginoon? Anong hinahinihiling mo sa Kanya? Na mapakulong mo si Pangulong Rodrigo Duterte? Yan ba ang kahilingan mo? Grabe naman. Sino nakakita ng video mga idol? Mainis ka nun eh. Mainis ka eh. Talaga naman, ginagamit yung simbahan. O, kita mo ngayon, napakabilis ang karma. Kaya, dapat, ang loob ng simbahan, hindi po yan na ginagamit sa mga ganyan. Dahil nire-respeto yan. Nandyan yung mga santo. Dasalan yan eh. Dasalan yan eh. Tapos, gamitin mo para lang mapabagsak mo yung kalaban mo. Magtalumpati ka pa sa loob. Ayan. Gabaan. Gabaan. Bilis ang karma. Gabaan kang bajiha ka, tanawa lagi.
Gamit-gamit yung simbahan ngayon. Pamisa sila, ilang pari pa. Kunyari, ilang pari doon, no? Ilang pari nagmimisa. Akala mo talaga mga maginoo lahat eh. Akala mo eh. Ikaw talaga totoong mabait na tao ka. Kahit anong sabihin sa'yo ng kalaban mo, hindi ka magsasalita, tahimik ka lang. Lalong-lalo na yung mga nagbimisang pari doon. Ay sus, grabe. Sumasali sa politika. Nagkikipagdebate pa. Kikisali. Biruin mo naman. Ikaw pare ka, may kisama ka sa mga politisyan dyan, mga kumakalaban sa kabilang partido. Dapat ha, sa gitna ka eh. Pari ka eh. Ikaw dapat magbibigay ng peace. Diba? Kapayapaan. Bakit sumasali ka sa ganyan? Dapat, gaya ng Iglesia ni Cristo. Kapayapaan ang panawagan nila. Kapayapaan. Para magkaisa ang mga opisyal sa gobyerno at makapagtrabaho ng maayos para umunlad ang bansa para sa taong bayan. Diba mga idol? Hindi yung simbahan nung ginamit doon. Ilang pari pa nagmimisa doon. Ilang pari sila nung nagmimisa. Tapos yung pari makikita mo nandun sa hearing palagi. Biruin mo naman yan. Ikaw pari, dapat ikaw magdadala ng peace bawat kapwa-tao. Hindi yung makipagbangayan ka sa kapwa-tao mo. Dapat pumapagitna ka. Di ba? May husgado tayo. Kung may pinaglaban kayo, may husgado tayo eh. Bakit hindi mo idulog dun sa mga karapat-dapat na umaksyon? O di ba? Hindi yung nandoon sa lagi kong nakikita sa hearing, pumunta ka sa Senado, nandoon, pumunta ka sa Kongreso, nandoon. Klaseng pare yan mga idol, di ba? Klaseng pare yan. Mga ganyan pare, hindi ako bibilib sa mga ganyan. Hindi ako sasalulo sa mga ganyan pare. Nirespeto natin mga pare, pero pag mga ganyang napag-uugali na pare, hindi yan dapat respetuhin mga idol. Hindi yan dapat respetuhin. Dapat nga ang pari na yan, ikaw magbibigay ng peace sa bawat kapwa-tao na nagbabangayan, na sa gitna ka. Advisean mo isa para magkabati. Di ba? Ganyan dapat, para magkabati, para walang away. Peace ba? Peace, kapayapaan. Hindi yung, nag-witness para madiin yung isa. Bibilib ka pa sa ganyan? Para nagpapabida sa buong Pilipinas, mga ganyan mga idol. Kasama si Dilima, ayan na, ginarma na. Pag mga ganyan na ugawain ganyan, hindi ako bilib sa ganyan eh. Hindi talaga ako bilib. Pari ka, may kakampihan kang isa, di ba? Kakampi ka sa isa dahil makasalanan tong isa. Kakampihan mo isa dahil siya daw ay mabuting tao at ito ay masama. Pag sila nag-uusap sa gitna mo, kakampi ka dito dahil siya dito ang tama. Hindi kakampi dito dahil siya ay mali. O di ba? Peace, pag-usapin mo. Nasa gitna ka. Ikaw mag-advise. Hindi yung makikiudyo ka sa kabila. Di ba mga idol? Saan ka makakita ng ganyan? Sayang naman yung mangungumpisal yung ako may kasalanan, mangumpisal ako sa'yo. Ano ka, hilo? Pwede yun. Kikita kita sa unsan sa ang hearing eh. Mangumpisal ako sa'yo? Hindi pwede. Di ba mga idol? Mangumpisal ka sa isang na nakikita mo kung sang hearing. Kikita mo mga idol, di ba? Ganun po mga idol. Kaya yan, kinarma na po. Si Dilima mga idol, kinarma na. Kaya abang-abangan po natin mga idol ang mga susunod na balita. Kung ano pang mga susunod na balita tungkol dyan. So yun lang mga idol. Ingat po kayo mga idol. Huwag sana kalimutan mag-subscribe mga idol at paki-like ng video mga idol. So yun lang mga idol. Ingat po kayo mga idol. God bless po.